Senior. O karon atong i-welcome ang usa ka mamumulong, Doctor of Divinity. Siya po usa ka Doctor of Theology. Appointed Senator sa Region 13 gikan sa Mahabo, Lihig, Surigao del Sur. Atong dapiton sa masigabong palakpakan, Honorable Rex Villadolid Bilio. Sir. Maayong buntag kanatong tanan. Gitahasan man ko, gisangunan man ko nga pa sultion din mga ko na kuan ni gamay na akos palibot sa mga halangdon nga mga katawhan, labi na kang dato manghumay suprin ka maghuhumay madayaw na buntag. Osa ko ka Cebuano, purebred na Cebuano, abot lang ko din kay na minyo kong Tagalingig. Atong 2013 mina settle down pagtugtuyok na ko sa Pilipinas. Then gisangunan man ko, no choice ko kay ang MC masterman. So wag kay mahimo. It doesn't mean nga dili po ko musulti lang ko ninyo. Ang gitahas niya, it's about history. The word history is his story. Kinsa man nga story. So gikoy na siya is a English word, it's a compound word, his story. Kinsa man istorya, kinsang sugilanon atong hisgutan. Mo nang ni-against ang mga Islam, no offense sa mga Islam ha, ni-against sila nga nganong history man. Ilang giusab AD or BCE or CE, Christ era or common era. Muna na siya ang modern terminologies. So akong gamiton karon ang tulo ka higayon, past, present, of future. Ang katong gisgutan ni Dato from Didagat is ang present to, ang ako ang past. Kay na may panultihon nila, ingon sila nga ato nang tapuson. Munta lang ko kung kubalingon, kung siya atong tapuson nga, wak man takibaw sa sinugdanan. So, mabalik ta sa past. So, the word lumad, gikan sa pulo nga English nga tribe. Pero imo nang tanawon sa Aramaic word, gitawag na siya og lumaad. Gikan sa Aramaic nga word lumaad, gikoin sa English word nga tribe, meaning native, ikaw, ako. Manang gipangutanan ako si Dumagan, chairperson, commissioner sa NCIP, way back pang Tatay Digong's time, how come nga walay tribo ang Cebu? Waman, sa mapa sa NCIP, walay tribo, nasa puro mainland, wala ma-part sa mainland Cebu, kundi puro tribe ang sa Camotes. How come ang Cebu City, ang Cebu province, wala gay lumad? Until such time, didagan ang pila ka tuig, nigawas nga, kaliwat kuno sa mga badyaw. I beg to differ, dude. Okay, we are not badyaws mga Cebuano. Okay, mo siguro niya makita nga offensive siguro kay tanan, but mao ni siya ang history gahigsgutan. Now, ang Sultanate, niabot ang Sultanate sa Pilipinas somewhere 7 AD to 15 AD. Oh, somewhere ana. Ang kining gitawag og mga munang Sultanate. Inyo, i-trace nimo ang ilang background. Ang mga Sultanate, mga Indian na sila, from India. So kung mayong kag raha pod, ang kining mga raha mo na siyang mga Indian dahil. Ang Sultanate, mga Islam. Ang Islam naabot sa Pilipinas via Indonesia, 12 AD. So, kung imong i-backtrack sa 1100 or sa 1000 AD, naabay mga sultanate sa Pilipinas? Wala. Kaya nagsugod kang Abir Ibn sa 1100 AD
gi-introduce ang Islam sa Pilipinas. So meaning, wala pa existing sa Islam during that time. Kaya gawas ang Islam 625 AD man. After sa Constantine, katong Nicene Council sa 325 AD. So, mag-wonder ka, unsa man kinsa man mga tao sa Pilipinas, kung wala pa yung mga sultan, wala pa yung mga Rajanite. So mind you, si Lapu-Lapu, he was a dato. Okay? Pag-abot ni Magellan, 1521, to be exact, nag-battle sila sa Mactan, April 29, 1521, and he was slaughtered by Lapu-Lapu diha sa shore sa Mactan. Apan ang history, wala magsulti nato kanato ana tungod kay giusab ang atong mga historical books sa Pilipinas through American occupation. Tungod sa Paris Treaty 1800, nag-agree sila nga paliton ang Pilipinas $2.50 each Filipino at that time. It cost them mga $20 million somewhere. Mao na nga, nag-wonder ko, unsa may atong papel isip mga lumad, mga Pilipino. Regardless of unsa imong gituan, si Abayawi or si Ababaya or si Magbabaya sa mga tribe, right? Magbabaya. Dili ko nag-wonder nga, mas ang lumad din nagtawag sa matuod yung pangalan, Magbabaya. Ababaya, wa mo wonder? Kanang word ngaya, mo na siya kanang short term sa pangalan ni Yahweh. Mabita ng pangalan nga kanamihan ka Hallelujah. Ang Hallelujah is 3 words na siya. Hallel means daigon. You, ikaw, Hallelu, ikaw, daigon ni mo si Yahweh. Mo na siyang Hallelujah. Waka, unknowingly, waka kibaw sa meaning, pero nagdaig ka ni Yahweh. Okay ba tani ana? Pero giilisdan sa Amerikano ang word nga Yahweh into God. Mo na-divert na ang imong thinking, ang imong understanding ba? Kaya wala nakikibaw sa definition. Plus, giilisdan pa yung Ginoo. No? Actually, ang Ginoo gikan sa Rajanite nga term. Pareha nang na mga graduation sa imong anak. Tawgon ako si Ginoong Manunubay. Ang Manunubay. Ginoo ang tawag kay Ginoo means guro sa Hindu. Rajanite na siya nga term. So, naggamit ta sa mga foreign nga mga terminology sa foreign tongue without knowing our native tongue. So, we need to backtrack. Mubalik ta sa atong ancestors or ancestral nga mga terminologies. Okay ba tani ana? Yes. Ako okay kay ko kay andam ng pagkaon. Bitaw. So, ayaw lang tawa nga offensive kistanan. Ako, naglatag lang ko sa ebidensya according sa historical nga pa. Kini ang mga ebidensya nga akong gisutin, nagbase ni siya sa Madrid Archivos o Vaticanos Archivos, meaning archives sa Vatican o sa Madrid Archives. Tungod kay ang Madrid Archives, ang tanang historical naka-data din sa Pilipinas, gidaan nila dito. Yeah, through Figafetta and Duarte Barbosa. But it's sad to say nga, Duarte Barbosa, it's a brother-in-law of Magellan, was beheaded in Cebu by Raja Humabon. Kaya political man itong ilahang mutual understanding ni Humabon o ni Lapu-Lapu. Kaya si Lapu-Lapu, wa siya mo submit sa Rajanite ni Humabon. Kaya si Lapu-Lapu, he was a lumad. Ni-stand siya siyang ground, and this is my native land, and I don't care. Akto lang in English soon, ha? Pero wa to siya mag-English si Lapu-Lapu, ha? Wa siya mo submit sa Rajanite ni Humabon. So, it's really sad, no? On the other hand, sa lain nga bahin, but pag-abot na ko din sa Mindanao, nagpasalamat ko kay naay mga dato nga di baro. Dito sa mga foreign sa Cebu, wa. In fact, giusab gali dito ang mga fiesta. Pag-introduce anang sinulog, bata pa kay ko, 80s. Dito ang Pope, si Pope John Paul. Kuan kay Kustanan, pero until na-recognize na ko, naingon ako nga, this is an introduce
kanang hybrid na fiesta. Nga each tribe during kang Lapu-Lapu's time, autonomo sila. Si Lapu-Lapu na siya pagkaugalingong pang gobyerno. So ang iyang pagkalumad, iyang pagkadato, na siya kaugalingon nga dili ka pwede nga mo more disrespect sa ilang law. Kay each tribe na kaugalingon nga autonomy. So likewise, kung unsa inyong practice sa inyong tribe, respect that one. Right? So, when it comes to dietary, kung naa sila pagkaon na dili sa inyo, then pwede ka mo wave. No? So, mo na siya ang attitude, mo na siya ang culture sa lumad. Dapat ibalik na to. But it's really sad, gikontrol ta sa political system sa West. So, ang atong language, ang atong thinking, atong education, purely West, ilistad. Ipaslakan ka ginisbi sa West, ang atong Eastern nga practice na waktang. So I do hope na it's an eye-opener for you, and then don't take this hook, line, and sinker akong statement. Do your part. Research, study, backtrack a little bit, no? I-check ang atong historical na mga facts. Di naman na siya lisod karon kay na may Google, kaya nga Google. Pero sa Cebuano, kanang Google, lisod na. Oh, Google. Extremely. Doon lagi extreme nga meaning. Google. Right? Tungkol kay imo siyang pangitaon yun. Oh? So, sa pagkatahod ni Mama Elena, Lapu-Lapu de la Concepcion de la Torre, salamat nga iyaming gidawat, isip tagalingig, o kang Supreme Dato Abraham, gitawag og kuya ni Dato Emmanuel, o kaninyo sad kang Dato Manuhumay. Salamat usab sa paghatag og higayon kanako nga nagtiyab dinhi. Tiyabay ko no kung autaw, pero pasalamat ko sa inyong gihatag higayon ug madayaw kamayo na adlaw buntag. Shalom. Okay, Sharon Bishop.